Okay, so for today, isa-solve natin tong quadratic equation na to gamit ang completing the square. So, paano tayo magsisimula? So, tignan mo lang yung constant. Ayan, lipat mo lang yan sa kabila ng equation mo. So, magiging x squared plus 6x is equal to positive 72. Since transpose natin siya dito, magiging positive. Ngayon, tignan mo tong part na to. Ang goal mo dyan, magawa yung perfect square trinomial. So, paano yun? Divide mo lang yung 6x into 2. Yung 6 into 2. Ayan. So, 6 divided by 2 is 3. Tapos, yung kalalabasan yan, is-squared mo lang. So, 3 squared is 9. Oh. So, ang i-add mo dito sa part na to ay 9. So, magiging x squared plus 6x plus 9. Now, kung anong in-add mo dito sa part ng equation na to, i-add mo rin sa kabila para maging same pa rin yung value ng equation mo. So, simplify lang natin to. So, x squared plus 6x plus 9 is equal to 72 plus 9 is 81. Ngayon, as you can see, pwede nating ma-factor to into a perfect square trinomial. So, ano yung dalawang number na pag pinag-times mo equal sa 9, tapos pag pinag-plus mo equal sa 6? Eh di, positive 3 at saka positive 3. Diba? Try natin. Positive 3 at saka positive 3. 3 times 3, 9. 3 plus 3, diba? 6. Oh. So, pasok siya sa requirement ng equation na to. So, ang magiging factor natin ay x plus 3. X plus 3. Bakit plus? Kasi nga parehas na positive yung ginamit natin na number. Is equal to 81. Ngayon, pwede mo pa to ma-condense into x plus 3 squared. Since pinag-multiply mo yung x plus 3 sa sarili niya. So, parehas lang yan sa x plus 3 squared, diba? Equal to 81. Ngayon, since may squared na exponent, para maiwasan yan, kukunin lang natin yung square root ng both sides of the equation. Square root nito ay makakancel lang ang squared na exponent at saka ang radical, sa magiging x plus 3 na lang yan. Tapos anong square root ng 81? Eh di plus minus 9. Bakit plus minus 9? Kasi pwedeng negative times negative is equal to 81. Diba? Pwede yung negative 9. Hindi lang yung positive 9. So since dalawa yung lumabas dito sa square root of 81, isi-separate natin tong equation na to into two parts. So, pwedeng x plus 3 is equal to 9 at saka x plus 3 is equal to negative 9. So, dito muna tayo sa taas. So, x plus 3 is equal to 9. Hanapin mo lang yung value ng x. So, transpose mo yung 3 sa kabila. So, x is equal to 9 minus 3. So, ang x ay 6. Yan yung isa natin value ng x. So, dito naman sa pangalawang equation, sa ibaba, transpose mo lang yung 3 sa kabila. So, magiging x is equal to negative 9 minus 3. So, negative 9 minus 3, that's negative 12. So, x ay negative 12. So, ayan na yung dalawang value ng x mo para sa quadratic equation natin, which is x is equal to 6 at saka x is equal to negative 12.